Hello everyone! Welcome to Limitless God Church. Ako po si Ella, Pastor Ella. Kasama ko po ngayon si... Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Ray ng Limitless God Church. Welcome po tayo ngayon sa ating Limitless Night. Yes, welcome. Thank you for joining. Medyo interesting ang ating pag-uusapan tonight. It's about cutting soul ties, specifically ungodly soul ties. Napili namin itong topic na to dahil when I woke up today, actually yesterday pa kami nagsisik ng word kay Lord kung ano yung aming pag-uusapan. But nung pagising ko ngayong umaga, when I checked my phone, I saw marami pong viral po yung S-line. So kung ano kaya ito, may mga line na pula sa ulo. Tapos even Christian pages would discuss that. And then may mga opinion sila. So kung ano kaya ito. And then I found out that S-line, hindi ko alam kung yun yung pronunciation, yung nabasa ko sa kanya, ay basically it's a soul tie, diba? It's a soul tie. The more S-lines, the more sexual soul ties you have in your life. And this was inspired by a movie now in Netflix. Na ang title ay S-Line. So thriller, mystery, parang ganun yung ano yung daw niya. I haven't watched it, kaya what I can share about the movie is only based on research. So mamaya pag-uusapan pa natin yung word. But ngayon po, magpe-pray muna si Pastor Ray. Papag-pray muna tayo, Pastor. Let's go. Yes, Lord. We honor you, God. Means Yes, Lord. glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, pangunahan niyo po kami sa gawain ito ng Limitless Night. Limitless God Church. Pangunahan niyo po kami sa gawain ito. Ikaw po mag-glorify sa aming pag-usapan, Lord. Bigyan niyo kami ng understanding regarding this matter. Yes, para Lord. maging kami aware, alert, and lagi kaming handa kung ano man yung mga minsan galawan ng enemy na minsan akala namin ay okay, pero yung pala ay ginagapos na kami at ginagawang alipin. But through this, Yes. Lord, I declare, God, kaya sinabi niyo sa Bible, Lord God, have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Lord, I declare covering upon each one of us, Lord, with the blood of Jesus. Surround us, Lord, with the wall of fire and as for angels upon each one of us, Lord. Yes, I Lord. don't allow the retaliation of the enemy. I don't allow the enforcement of the enemy. And I disarm all the powers in Jesus' name. Amen. Amen. Yay! So, batiin muna natin ating mga kasama ngayon sa Facebook Live. Kasama natin syempre si Pastora Julie and Ate Sharden. Pwede po kayo mag-intercede sa amin as we're sharing the word. And si Ate Emily Patingo is also watching. So, at may mga iba pa na hindi natin makita kung sino, Pastor. But welcome po sa inyo. Thank you for joining. So, siguro just for context, Pastor, i-share ko sa kanila yung pinakita ko sa inyo na kung ano yung mga nagkakalat ngayon sa social media. Actually, the first thing na nakita ko was actually something from a Christian page. Ito. So, ito po yung una ko nakita. Sabi ko, ano ba to? Ayan. So, ito. S-line, warning, the dangers of S-line. So, siguro for context, para makita nyo rin kung ano yung nabasa ko, it's from page na Buhay Kristiyano. Sabi, the danger of the S-line. So, dun po sa sabi dito sa article, na bakit you may be wondering about those red lines circulating across social media kasi sobrang viral nga niya ngayon. While some treat them as a joke and even take pride in them, diba? The more sexual partners, parang the more they take pride. No? There is truly nothing to be proud of because it actually illustrates a far more serious spiritual problem. Those red lines are actually the invisible trails of sexual ties or soul ties formed through premarital sex, one-night stands, immoral relationships, and every act of sexual sin outside God's will or outside of marriage, diba? The world may glamorize it, but these red lines are spiritual chains linking the hearts, minds, and souls in a web of sin, guilt, and shame. Every intimate encounter outside God's design leaves a mark, an invisible cord that trains your identity, purpose, and purity. Each connection is a cord pulling you down, and if not cut, wait lang ha,
These five S lines will drag you straight to hell. Eternal separation from God is the price of unrepentant sin. The enemy won't tell you this. Anyway, yan yung mga na-share ngayon. And marami pang iba na mga na-share. May mga excerpts dun sa movie. Ay, sorry naglalabasan yung mga chat. Ayan. And yan, may mga ganyan pa, iba-iba. So, isa-stop share ko. Sige, I think na may message si Josh. Josh, i-message mo kung ano yung gusto mo sabihin. Sinop-share ko na. Yan, si Josh kasi ano siya, parang admin sa ating mga social media pages. Sige, Josh, i-message mo na. Hello, Kuya Darwin. Hello, Josh. Thank you for joining. So basically yan yung atin. And before, Pastor, I think na-bring up na rin natin ito in one of our podcasts. And in fact, parang nag-share si Josh sa ating TikTok. And parang there was someone na nagsabi na wala daw sa Bible ang word na soul ties, no? Well, it's true, no? Pero Pastor, i-explain mo nga, Pastor, ano yung explanation mo dyan? Bukod sa iba rin, mag-share din tayo ng iba. Sige. Yeah. Nasa ano po yan? Sa Book of Genesis, no? Kini-check ko yung message ni Josh lang. Sige, go ahead, Pastor. Ang soul ties, ito po ay may dalawang klase. Yung isa godly, saka ungodly. Ang godly soul ties ay dinesign ni God para sa ano yun eh? Sa babae at lalaki na ikinasal, no? Parang si Eva at Adan. Na sinasabi doon sa Book of Genesis, the two will become one flesh. Yes. No, one body, one soul, one spirit. Yun. No? Yun ang soul ties. Mm-hmm. Godly kasi ano yun, pinag-isa sila ng Panginoon, babae at lalaki na nagkaroon ng pagtatalik, the two will become one. Yes. So, one body na sila, kaya nga sabi ng Bible, yung katawan mo ay katawan na rin the two become one. Oo, yung katawan ng lalaki ay katawan na rin ng babae. Katawan na rin ng babae yung lalaki. Ibig sabihin, it's not yours na. Hindi na sa'yo yun. Oo. Ganyan, no? Sa asawa mo na yun. Yeah. Yun. No? Sige. So, siguro, na-check ko na yung message ni Josh. Ay, taga lang i-ex ko ulit. Ayan. So, just for yan po ito yung ating pinag-uusapan. Ito po yung ating kinuna ng ating topic tonight. And ito po yung excerpts dun sa K-drama na kung saan, para at least ma-familiarize tayo, no, kung saan to kinuha yung S-line na to. And meron din pong article ng Tetelestai, Christian page po yan, na sinabi na maraming opinion na naglalabasan ginagawang normal ang body count. Yan, paramihan daw ng body count. Ibig sabihin, paramihan na naging sexual partners. Hindi na ikinahiya, kundi ipinagmamalaki pa, ginawang badge of honor, ang bagay na dapat ikalungkot. Ginawang lifestyle ang kasalanang sinira ang maraming buhay. Lahat may sariling standard, sariling definition ng tama at mali. Pero itong totoo, lahat ng opinion ng mundo, walang kwenta kung taliwas sa salita ng Diyos. Yan. So yan po ang shinare naman ng Tetelestai. And sige, Pastor, go ahead. Yung kanina nga sinabi ko yun yung godly soul ties, no? Mm-hmm. Yung kaya Batadan, kinasal sila ng Panginoon. Paano naman nagkakaroon ng ungodly soul ties? Kapag ang isang babae, naging isa na sila, di ba? Naging isa na sila. One body, one soul, one spirit. Yun ang ka-soul tie. No? Nakatali na doon. Kasi lang minsan, ang lalaki at babae, nagkakagusto sa iba. Yes. At nagkakaroon ng another contact, nagkakaroon ng sexual contact, babae man o lalaki. So, doon pumapasok yung ungodly soul ties dahil nagiging isa rin sila. One body, one soul, one spirit, kaso lang ungodly. Totoo. Kumbaga, kung ano yung espiritu nung babae o lalaki, o ano yung dala-dala nilang demon sa kanilang katawan, yun, naipapasa yun doon sa babae o lalaki. No? Yes. Halimbawa, ay yung lalaki ay sobrang babaero, maraming kinakatalik. Tapos, na-meet niya itong babae na minsan lang nagkaroon ng karanasan. Talagang, wala siya naging karanasan sa iba, kundi doon sa asawa lamang. Aso lang, dahil kumonect na siya doon,
doon sa lalaki na maraming naging katalik, kagaya ng maraming linya-linyang Sa yon, S-line, oh. may tendency na yung babae ay magiging ganun din. Mhm. Marami din siya possible na magiging asexual contact, no? Amen. Yes, yes. Possible din, no? Right, Base right. sa ano din, sa base sa mga na ipag-pray namin, no? Na ipag-pray namin ni Pastor El at ako na mga may ganyan, may problema sa ganyan, yung tinatawag na ungodly soul ties. Dahil Yes. kumunik sila sa hindi nila asawa. Mhm. At dahil doon, hahanap-hanapin lang din Ang body nila. ang body nila yun. Kasi Dahil, nandun pa yung spirit sa body nila eh. Hindi nandun pa pa yung, nakakast out. nandun pa yung iba spirit ng lust, no? Actually, yan, lust yan eh. No? Lust of the flesh, adultery, fornication. Yan, tama si Yeah. Kuya Darwin. Homosexuality. Testimony Oh. yan ni Kuya Darwin. Ayan, homosexuality. And Kuya Darwin, Totoo. based sa na-experience namin, yung mga, may nagpunta po dito from South siya. Tapos nagpunta siya dito, nagpa-pray po siya. At meron po siyang HIV. And kasi yan po ang advocacy ni Kuya Darwin. So bigla ko naalala. Parang ang naging ka-S-tie niya or ka-soul tie niya, 350. S-line pala, 300 lang. 300 300 ba? ang kanyang mga estimate lang yun hindi niya na maalala kung ilan. Babae o lalaki? Pero Babae at lalaki yun. lalaki daw sa kanya. Hindi daw, wala siya talagang sa babae, sabi niya. Wala daw talaga siyang sa babae. Mostly lalaki talaga yung niya. So, dahil doon nagkaroon na siya, nag-contract na siya. Lalaki lahat yun, yung 300 Sinabi yun. niya, ang naalala ko, Pastor, based on my memory, sinabi niya, kasi wala siya talagang interest sa baba, parang hindi niya feel, ganyan. Hindi niya sinubukan. Ang akala ko, yun? Yung Mix. sa pray mo ata yan, Pastor, sa call center, yung mixed, yung Sino call yung center? HIV din na positive, na na-pray mo din sa call Hindi, center. lalaki lang siya. Okay. Lalaki lang talaga Kasi nangyari niya. minsan babae, lalaki, minsan, ngayon kasi iba-iba Pero na. meron din naman, hindi lang po sa lalaki to, sa babae din. Meron kami pinag-pray, 100. 150 naman na, 150 lang pala, 50. Yung babae. 50 lang. lalaki, Pero yung isang lalaki, 150. Nagulat nga ako 50. No? 50 yung dati yun yung pinaka-highest na nung dineliverance namin na naka-soul tie. Pero eventually, sa kaka-pray namin ni Pastor, marami pa palang iba na marami talagang nakaka-sexual partner. Anyway, sige. So, itutuloy natin tong part na to. Ito yung sa movie, just so you know. So, hindi siya recommended dahil medyo parang trailer horror ata to. Hindi ko alam kung ano talaga yung hindi ko pa siya napapanood personally, pero I don't think based sa reviews ng mga Christians ay okay siya. Ito yung isang celebrity na influencer na proud pa siya. Yun yung sinasabi na proud pa, kumakalat ngayon sa social media na proud pa sila sa mga ka-S-line niya. Tapos ito po yung sa movie na S-line at sinabi rito, the red line that ties you to your sexual partner to see invisible S-lines. Yan. So yan po yung mga but basically, iniiba lang nila yung termino, but it's basically soul ties, no? Parang lang nila yan, parang ginagawan lang nila ng iba na naman na term, yung bagong henerasyon. And ginaglamorize nila, parang inaano nila na parang okay siya astig pag marami kang ka-S-line, parang ganyan, no? At saka yung yung soul ties po, no, hindi lang ito sa babae o lalaki, doon sa body. It can be object, no? Pwede rin po yun, yung object na, halimbawa, may nagbigay ng sing-sing sa'yo. Yes. Totoo. Yung sing-sing na yun, ang purpose nun is to take control over you para maging mapossess ka niya talaga lagi. Oo. Habang nandun yun, yung sing-sing na yun, suot mo yung sing-sing na yun, tali ka sa kanya. Sa lahat ng gagawin, gusto niyang gawin sa'yo, halimbawa yung lalaki, isa siyang warlock, halimbawa. Yun. No? Parang familiar yung story, Pastor. Narinig ko na yan. Ganun. Parang warlock. O sabihin natin, witch. O papababae o lalaki, may object na nandyan yan. Usually sing-sing kasi covenant. Oo. Covenant kasi yan, no? Diyan ang control, no? Diyan pwedeng makontrol yung tao. Sa bawat gagawin ng lalaki o babae na nagbigay noon,
ay sunod-sunuran ka. Yun, sultay yun, nakatali ka. So, Yes. ungodly yun. Ako Yes. meron din akong karanasan noon, nung Yun, kwento mo na yung pastor nga. akala ko siya yung magiging ano ko. Kumbaga, may First tanda. love, akala mo. Akala ko First siya yung love. magiging ano ko, gusto kong mapangasawa sana noon. Kaso lang, iba ang mindset ng babae. Ang kasal para sa kanya ay isang papel lamang. Pero Ha? magpapastor ito. Ha? Magpapastor ito. Ganun ang mindset niya. Tapos ay may binigay siyang ano sa akin na malong, no? Naku. Gagamitin kong tinanggap ko naman. Kasi Katabi mo matulog, di ba? siyempre, gagamitin mo. Kasi gagamitin ko yung may parang kakaiba ako nararamdaman sa body ko, yung malaswang damdamin. Yeah, na-activate, no? Oo. Yung ano, no? Through that. Tapos nung Oo. wala naman yun, okay naman ako. Yes. Pero pag gamit ko yun, Oo. ayoko na. Nangyayari Yes. mga bagay na hindi dapat. True. Pero never ako nagkaroon ng sexual contact sa sa mga babae lamang. Binigay ko lang din yung aking pagkalalaki doon sa dapat naman pangasawa lamang. Pero dumating So, pagkakataon. sa panahon natin, Pastor, you take pride in, wow, isa lang yung Oo, nakapagpasa. isa lang. Baliktad ngayon, dahil meron ng S-line, you take Paramihan. pride sa panamihan, no? Oo. Parang gano'n, no? Ako doon pa rin ako sa konserbatibong faith. Kasi Yun. Kay Lord yun. Kay Lord Kay yun. Jesus tayo. Kahit lalaki ako, binigay ko lang sa naging dati asawa ko. niya. Sa dati ko naging asawa. Amen. Siya rin naman. Pero may pagkakataon talaga dito sa mundong ito, kung hindi ka magiging maingat, madadaya at madadaya ka na akala mo, ano yun eh. Yan, batiin muna natin. Uso na yun eh. Parang Yan. ganon. Parang ganon na yung kalakaran. Kaya hindi na nila, inaya na lang nila. Imbis na may shame. Hindi na may shame. Ganito na ang kalakaran ngayon. Amen. Kaya yung iba, boyfriend, girlfriend. Kaya pag may mga object na iniwan sa inyo, no? Minsan meron ding isa, no? Yung nagkaroon sila ng covenant. Kasulatan lang ha. Oo, sa papel Sa papel lang. No? Pero yun kasi meron din silang parang S-line, sultay. Tapos may covenant. May covenant sila. Na written. No, hanggat hindi yun nade-destroy yung covenant na papel na yun, para siyang kasalan. Kasalan na. Kasalan lang. Tapos konektado siya ng mahabang panahon, mahabang taon. Pero 18 years ata yung 18 years, parang tagal. 18 years. Pero nung na born again, na kilala kay Lord at may pag-pray for deliverance, ginetrid, sinunog, o dinapon, sinunog. Actually, hindi niya alam na hindi pala okay until na deliverance. And then, so mahabang panahon na nakatali siya doon sa babae, hindi naman sila talaga mag-asawa. Tapos gusto magpamilya naman ng lalaki. Pero dahil doon, na-break yung curse. Yes. Yung soul ties doon sa babae. Na soul ties niya dahil doon sa covenant ng papel na yun. And then, nung na-break na yun, dumating yung para sa kanya na binigay ng Panginoon na partner at naging sila, mag-asawa. Yeah, yun. Sige, so batiin muna natin yung mga kasama natin. Thank you sa mga nag-join. Kaka-join lang. Bukod kay Kuya Joshua, kaka-join lang din ni Kuya Darwin. Na si Kuya Darwin, marami rin niyang maikukwento pagdating sa ganitong topic. Based sa kanyang naging testimony. Ate Mary Ann De Leon is also watching. FYI, siya, Ma'am ni Sharden. Erwin Cordero Marbida is also watching. Ate Mavic Floria, Kuya Jeremiah Laracas is also watching. Kuya Antonio Limpiado, Princess K. Oo, tama yan. No? Meron siyang, yung tinanong daw yung na-possess na tao at sinabi, diba, legion. No? Maraming nakapasok na demon. And tama yung sinasabi ni Kuya Darwin based on his testimony, talagang sa homosexuality, grabe po yung soul ties na na-form. Ungodly soul ties na na-form. Sabi ni Pastor Jerry, sa dami ng ungodly soul ties, mapababae or mapalalaki, pagdating ng panahon, pag nagkaroon na sila ng pamilya, kaya po siguro may gay at tomboy na lumalabas na nagiging anak nila. So, isa nga yan sa sinasabi before na
paano kaya dumadami yung sa LGBT, hindi naman sila nagre-reproduce? Spirit So, kasi yun. kasi nga spirit siya, di ba? And tama si Kuya Darwin, minsan yung soul tie is not with a person but with the animal. Oo, yan. With bestiality, Dami-dami kong napapanood sa, ano ngayon, sa mga YouTube Mhm. or Facebook. Yung masyado silang attached dun sa mga hayop. At ang masaklap, base doon sa mga naipagpe-pray namin din for deliverance, nagkakaroon sila ng Yung ungodly iba, soul hindi ties, lahat. no? Nagkakaroon sila ng ungodly soul ties sa Mhm. dog. Yeah. Yung isa na unang-unang panahon pa na nagde-deliverance ako, bago-bago pa, ang naging pag naipag-pray kong babae ay yung pumatod siya sa chicken. Nagulat yung asawa niya. Tapos nung ano sila, hindi kasama ko sila pinagpe-pray for deliverance. Nung nag-share din yung lalaki, yung pala, meron din siya ng So, godly soul ties. sexuality naman. Homosexual naman. Kaya nagulat. Yes. Tapos sabi nila, ba't di mo sinabi? Ba't di mo sinabi yan? Kaya minsan, nagkabukingan tuloy ng kanilang mga pinagdaanan. Yeah, so yan, no? So kami pa nagde-deliverance si Pastor Ray, hindi lang namin kinakast out, kinakat pa namin yung mga soul ties. Isa-isa po, iniisa-isa namin. Pag hindi na mabilang, estimated count na lang at gine-generalize na lang namin. But better sa amin is by name. Pag hindi na maalala yung pangalan, by place, kung saan ginawa yung nangyari yung sexual contact. Sabi ni Pastor Jordy, hello to Ate Princess Gate, sabi niya, delikado daw. Baka daw yung mga sa ukay-ukay may soul tie. Totoo yun. Posible. Totoo yun. Kagaya sinasabi ko yung palong na binigay sa akin. Ayun. It's a totoo na, totoo. Kaya ginetread ko yun. Tinapon ko isang basurero. Kasi lang, ang mali ko, hindi ko ginetread, hindi ko sinunog. Yes. Kasi lang, pag may kumuha nun, possible. Karon. Yung ano lang pa, sorry, Journey, yung soul tie kasi from the word soul, dapat connected ka sa tao in your mind, in your soul, in your will, in your emotions. Meaning, meron ka naging connection sa tao. Pag sa ukay na bagay, kumbaga hindi mo naman kilala kung sino yung former owner niya. Pero kung yung history, for example, may immorality, merong perversion, yung nagsusuot nun, posible nga, may transference. Ito, yung pinag-pray namin lately lang, last year yata yun. Pinag-pray namin. Ito, nakita lang ng babae yung mga yung mga pang-bathing suit. No, pang-bathing suit. Dun sa na galing abroad, no? Galing sa Binan, no? Yun. Nasa balikbayan boxes pa nga, hindi pa tapos ang tawag doon, di inuwi. Kasi ang trabaho nung nanay yata sa isang hotel na kung saan ay naiiwan nila yung mga yun. So inuwi niya. Kasi pa naman daw. kasi mga bago pa kung titignan. Kasi lang, yan na nga. Dito papasok yung bagay na ito. Nung, bago pa nilaban siguro, ganyan nilaban, mais naman. Tapos isinuot ito ng manugang. Hanggang sa boom. Kakaiba siya nararamdaman. May lumipat na incubus spirit pala attached dun sa mga kasi yung history nung mga yung mga yung mga ginagamit sa pang-bathing suit ganyan or underwear ay galing sa mga sa mga prostitute, no? Yeah. Yes. Hindi naman natin inaano mga prostitute, pero talagang yung dahil sa nature ng work kasi nila. Yeah, so hello to Ate LV. Yan, kaya daw pinapag-pray mo na yes. We're not saying naman na nasa kanya-kanyang conviction yan kung gagamit ka pa rin ng damit sa ukay. Pero katulad nga sabi ni Kuya Darwin, pwede naman ipag-pray, pwede mo i-cast out kung may spirit behind dun sa damit, ganyan. Yung iba naman talagang hindi na redeemable, talagang bastos yung nakasulat or demonic. Huwag mo nang bilhin yun, hindi na talaga ma-redeem yun. No? Hindi na siya redeemable kasi talagang blatantly yung yung spirit, kita mo may Satan sa harap, huwag mo nang bilhin, diba? Hindi lang naman sa sexual scene, kumbaga yung ukay, base din sa naipag-pray ko, yung pagsuot niya yung itim na blouse. Uy, parang nagagalit siya. Blouse ang itim. Sabi niya sa akin, pag nasuot ko yung itim na damit na nagagalit siya. Yes. Kaya tinanggal niya, ginetrid niya na. May spirit of anger in the mint, no? May mga ganun Imbis na it brings you joy, it brings you anger. Si Ate Dessa sabi niya, hello po, Pastora. Thank you for sharing. Ask ko po, kung possible po ba mag-soul tie kahit walang sexual contact or walang item?
Ako muna, sasagot. Sige. Sige. Posible po, Ate Dessa. Iba't iba po yung mga na-handle naming cases. Ang napansin ko, pag merong mga soul ties po, halimbawa, ang isang pinaka-common, Ate Dessa, is for example, dati wala naman siyang hilig sa pornography, hindi naman siya pala masturbate, pero dahil naka-sexual contact niya yung tao na yon at yung tao na yon, marami rin sa sexual partners at mahilig siya sa pornography, pagtapos ng relationship nila, siya po ay nalulong na rin sa pornography. Kung ano po yung demon, ang napapansin ko, parang nagko-crossover through the tie. Parang nagiging bridge niya, invisible bridge niya, yung soul tie na yon para tumawid siya, mag-crossover siya from one soul, one person to another. So based din sa experience namin ate, na hindi kailangan mag-sex but minsan based on the fluid, saliva, or sexual fluid exchange. Halimbawa, nagpalitan ng sexual fluid, nagkalikan, or may petting na nangyari, nagpalitan ng sexual, nagkakaroon na po rin ng physical or sexual soul tie. Minsan naman emotional soul tie, na obsess. Yung mga na-obsess sa tao na yon, minsan artista nga, may soul tie siya dun sa artista. Sa larawan Kasi niya naman. idolize niya or sobrang talaga, meron na siyang soul tie, so kailangan din silang i-divorce. Minsan naman sa spirit, may soul tie siya. Halimbawa, may spirit husband siya, nagtatalik sila in the spirit, kailangan din putulin yung ungodly soul tie. So, hindi necessary na may item. So, yung item usually dumadagdag, gumagatong lang si item. It's more of invisible talaga, yung mga nangyayari sa invisible realm or sa supernatural realm. Yeah, batiin muna natin iba. Hello, Kuya Adrian Monterey, Ate Chris Kane, Perdido. See you soon, Ate Chris Kane. Balita ko darating ka sa event next week. And speaking of that, i-share ko na, baka makalimutan ko. Invited kayo next week sa Come Out in Jesus' Name. Malapit na po, July 24. This is from the movie Then na Come Out in Jesus' Name. Kasama namin si Pastor Greg Locke. At sa July 24 po ito, 4 to 8 p.m. sa Hillcrest Baptist Church, Matimtiman Street, Sikatuna Village, Quezon City. Free registration! And marami po kami i-share na deliverance testimonies. Ako, Pastor Ray Viltica, and Pastor Merben Maglipa. Kasama po natin din asawa niya ngayon. Dito sa live si Ate Gladys. Hello, Ate Gladys. Kasama rin natin tonight si Kuya Chris Tris, Hello, Kuya Chris. Ate Christy Pineda, LB. Kuya John Kelly, Yan, Kelly. Ate Marie Espinas. Meron siyang tanong si Ate Marie, if emotion lang po ba, pwede po bang maging soul ties? Yes. Emotional na soul ties. Yeah. So, iba't ibang klase po. Mamaya, Session na yun. may iba-ibang i-share kami sa Bible kung ano yung mga examples ng mga godly soul ties or na-knit yung soul nila, katulad ni David and Jonathan, di ba? May na-knit daw yung soul nila. So, yun yung pinaka-example ng closest sa word na soul tie. Yeah, so So, yung yung bestiality sinasabi, ayun nga po, pag merong hayop, masyadong attached ka doon sa hayop na yun, mas parang, pa sa tao oh, minsan, no? Minsan, di ba, meron ako nakikita kapag yung mga namamatay, no, yung mga hayop nila, talagang, Siyempre, binibigyan nila yung soul nila. Parang yung example, yung, yung sa PBB. Oo. May funeral talaga. Yung asa ni Bianca, talagang lumabas pa sa bahay ni Kuya para makita yung aso at kailangan merong funeral pa talaga. Yeah. Pero syempre, nasa conviction naman yan ng owner kung anong niya. Yan, spirit of death, more of Kuya, more of slavery yan. Spirit of slavery to death. Slavery. More than the soul tie. Minsan po nagkaka-soul tie, yan, obsession sa gambling. Nako, napaka-rampant po niyan Kuya ngayon sa deliverance. Spirit of gambling or gambling addiction. Yeah, so yan yung mga common ngayon. Iba rin. Yung soul tie minsan din, even sa church, no, may soul tie sa church, sa pastor. Kumbaga ba parang sobrang na-obsessed na na-idolize na yung pastor. Parang minsan tas nagka-church hurt and trauma, hindi na siya maka-move on, parang ganyan. So it doesn't mean na rin minsan sa isang church, dahil entity rin naman yung church organization, diba? It's the bride of Christ, diba? Minsan nagkakaroon din ng ganun. Pag ungodly yung attachment mo doon sa pastor or sa church.
Nakaka-relate daw si Ate Des sa pag madalas ko nga po kasama, nakakahawa nga po. Thank you po sa info. So yan po yung mga Oh, na-experience din namin kasi so sa far. Bible yan, di po ba, ano yung bad companies? Bad company corrupts good character, Mm. di ba? So, Yan totoo. yun. So, anyway, pag may mga times, I'm sure marami sa atin ay umibig na. Pastor, di ba, kwento mo kanina, umibig ka na. Mm. And minsan, nasa-stuck tayo dun sa past. Tapos na eh. Mm. Pero ba't hindi ka pa rin makamove on? No? Kailan ba tayo nag-pray, Pastor? Kahapon ata na may prinay tayo na last year pa sila nag-break ng boyfriend niya. 1 taon na halos, pero hindi pa rin siya makamove on. Although sabi pinarate ko naman kung gaano ka ano yung obsession niya pa or yung thoughts niya. Hindi na ganun ka-intense pero nagputol pa rin kami ng soul ties. Stuck pa rin siya sa past, 'di ba? So 'yun. And ayan. So minsan naman parang ano may mga tao na paulit-ulit mo pa rin naaalala, yung memories, 'di ba? Yung sa past mo hindi ka pa rin maka-move on. So, sa Bible, wala man word sa soul tie, pero yung idea is everywhere kasi nga soul tie, from the word soul, di ba? Mind, will, emotion. Kung meron kang spiritual, emotional, physical connection sa tao, then pwede siyang soul tie. Ang tanong lang kung godly ba siya or ungodly. Di ba? Yun yung ano. And in 1 Corinthians 6:16, bigyan din natin ng example kasi sa Genesis, sinabi ni Pastor yung a man and a woman, pag nag-come together sila as one, di ba? Ano na sila, di ba? Join together as one na sila. And sabi nga namin, pag nag-explain kami ng soul tie, para siyang yung Velcro pack na pag hiniwalay mo, may iwan na fibers eh, di ba? Parang ganyan. So it's the same. Pero sinabi din sa 1 Corinthians 6:16, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Kumbaga nagkakaroon ng soul ties eh. Pero ito'y example ng perversion na ng original design ni God. Kasi yung original design ni God is yung godly soul tie between a husband and a wife. Yun. So, yun yung mga ano, no, yung sinabi ni Pastor, the two shall become one flesh. Diba? Yun yung kwento niya kanina. So marami po mga kwento sa Bible na nagkukwento ng about soul tie. For example, sa 1 Samuel 18 verse 1, sinabi doon, the soul of Jonathan was knit to the soul of David. So yan yung example ng sinabi yung word na soul. Pero yung word lang is knit, nakatahi, no? Parang naka-intertwine. Intertwined yung soul nila. So ito yung example ng healthy soul tie or godly soul tie. At ito'y pinapakita, no, si Jonathan, si David, para silang magkapatid, no? Maraming ganyan sa church, no? Parang kapatid mo talaga, higit pa sa tunay na kapatid, higit pa sa tunay na anak ang pagmamahal mo sa kanya. But it's because meron kayong godly soul tie na si Lord yung foundation. And maganda pa ganito, yung roots niya is love, 'di ba? Loyalty, spiritual connection. The same din si Ruth, 'di ba, kay Naomi, 'di ba? So, meron doon sinabi sa Ruth 1:14, but Ruth clung to her. 'Di ba? Nag-cling daw siya from the Hebrew word dabak, 'di ba? Cling. Nag-cling siya. So, parang clingy siya, 'di ba? So, pag ganon, ibig sabihin, may covenant loyalty si Ruth kay Naomi. 'Di ba? Yan yung mga example. Ayan, merong sinabi si Kuya Darwin, closely related ba siya sa idolatry ang soul tie? Sige, Pastor, ikaw naman mag-answer. Minsan, pwede. No? Ito yung ungodly naman. Ungodly. Soul ties, yes. Ungodly. Actually, kung natatandaan niyo yung testimony ni Tonet Macho. Oo. Dati Roquel. si Anthony Roquel, no? Yes. Dun sa school bukol na Mm. nag-ano siya, di ba? Gay po siya dati. Pero Yes. nakakilala siya na sa Panginoon, na born again, nagkapamilya. Base sa patotoo niya na narinig ko noon na kinuwento niya, nung ginagawa niya yung bagay na yun, laging merong may Santo Niño. Yan ang sabi niya. May idolatry or may idol, no? Laging may ganong ang tawag doon, idol na kasama niya. Kasi kung titignan mo, yung 'di ba pinapalit-palitan pa nga yan ng damit, 'di ba? Tapos kung ninyong bata yan, bakit no? Yung nakapalda, minsan naka-basketball pa nga naka-gear. Yung sa no? Yung santong yon. So yan, isa yan.
So, Yeah. pwede din na, yun nga, yung example ni Pastor Ella kanina, meron din kami na-encounter na ganun. Dahil ang galing magsalita ni Pastor, ang pogi ni Pastor. Tapos yung babae, nagkakaroon siya ng ano tuloy, ng desire Yeah. dun sa pastor na may asawa na siya. Pero, pag may contact sila ng mister Oo, siya, yung kakontak niya oo, yung mister niya. Pero oo, yung pero sa utak niya, yung ka-sexual oo, contact niya, yung pastor yung niya pastor siya. na natitipuan Oo, niya, na-o-obsess siya or na-obsess siya doon sa ganun. nagkaroon siya ng parang idolatry or Idolatry at the ungodly same, soul tie. doon papasok din yung, basta merong sexual desire, no? Yeah. Kakaroon ng sexual desire, ungodly soul ties yan, ungodly. Yon, sige. So, very closely related siya. And in fact, Kuya Darwin, sa Deliverance, pag napapansin namin na parang medyo may parang ang weird or abnormal na attachment yung tao sa isa pang tao, sa isang bagay, sa isang lugar, basta medyo abnormal, hindi na siya alam mo na it's ungodly, then usually meron po siyang attachment na soul tie dun sa bagay na yun or sa tao na yun. Yan. So, yeah, so ang malalaman natin kung godly yung soul tie kasi usually ang fruit niya, it leads us closer to Jesus. So, saka yung fruit, no? Nung fruit ng soul tie, maganda yung fruit ng inyong samahan. Kumbaga ba, it's full of love, masaya ka, may peace ka, ganyan. Tapos may goodness yung relationship nyo or friendship nyo. Pag ungodly po, you're usually bound in shame, pain, confusion. Pangit po yung nagiging fruit. Yan, so yan po yung question ni Ate LV, how to define if godly or not. You will know by the fruit, ate, na pag medyo hindi maganda yung fruit, for example, nagpi-premarital sex kayo, at syempre, after that, may guilt ka, may shame ka, you're forming ungodly soul ties with the person. Kahit na i-defend mo pa, hindi Kristiyano naman siya, pero nag-adultery ka, nag-ano kayo, fornication, still, you're living in sin by having fornication, then nagbo-build kayo nagpo-form kayo ng ungodly soul tie na kailangan maputol. So maganda yung mga example ni Kuya John na mga iba pang mga may godly soul ties sa Bible, si Paul and Timothy, Mark and Barnabas, and a lot more. No? Marami po tayong pwedeng maging example ng mga godly soul ties in the Bible. Nabibigyan daw ng ibang interpret. Nabasa ko rin yan, Kuya Darwin. Totoo. It's rampant in when you research about David and Jonathan, binibigyan nila ng mali siya. Ang relationship nilang napaka-close kasi nila homosexual relationship daw, 'di ba? Binibigyan nila ng mali siya 'yun. Ako dati, yan yung yung David Jonathan na ganyan. May nambabato nga sa akin eh. Bakla yan si Pastor Ray, bakla. Boom. Ganon. Kasi lagi kong, siyempre nagdi-disciple ka. Dinidisciple mo yung tao. Kasama mo, mga lalaki. Yeah. Meron pa akong isang talaga dinisciple na magpapastor noon pero hindi nagpatuloy. Yes. Kasi lang sinasabi, bakla yan si Pastor kasi yan, panay lalaki yung kasama. Kaya, siyempre nagdi-disciple. Nagdi-disciple lang. No? Magiging bading o bakla, kapag may homosexual na nagaganap, homosexuality, wala naman. May Simple fantasy discipling na. lang. Parang si Jesus din, no? No? Na puro lalaki. ginawa ng kwento sa yung sa yung yung movie na na yung kay Mary Magdalene daw na may relationship sila. Oh, yeah. Lagi natin nakakalimutan yung title ng movie. Siguro pinapakalimutan Da Vinci Code. Ay, ang Da Vinci Code. Ayan. So, sa nila, kahit nga yung kulto dito sa Pilipinas, yung Children of God, yung kulto yan. Ang paniniwala nila, parang comics din yung Bible nila eh. Tapos yung picture doon, si Jesus at si Mary Magdalene ay nagtatalik talaga. Yun, nila, pinipervert. Oo, na talaga sila ay nagkaroon ng relasyon dahil close na sila sa isa't isa. Okay, sige. So marami pang iba. So based sa mga napag-usapan natin, yung mga sexual sins can be formed. Yung sexual soul ties or mga ungodly soul ties may be formed pag nagkaroon ng fornication or adultery, mga perversion of the original design ni God, even pornography. In fact, we've had cases na may soul tie yung lalaki dun sa porn star na nakikita niya sa pornography. Hindi niya kilala in person. Pero dun sa artista, yung gumaganap dun sa malaswang pelikula, meron siyang soul tie dun sa tao na yon. So it doesn't necessarily mean nakilala or magka-close kayo ng tao. Hello, Kuya Job. So ang isa pa naman,
is yung sinasabi natin kanina na yung emotional soul tie, meron kang deep, ito yung, I think, ito nandito si Ate Tessa, ito yung tinatawag rin na codependency. Parang sobra kang may codependency, obsessed ka na rin dun sa tao, hindi ka makaka-function pag wala yung tao na yon. May ungodly soul tie ka na. So kasi parang imbis na kay Lord ka lang dependent, doon ka lagi dependent sa tao na yun. Kahit na sabihin mo pang, ay ano yan, pastor ko naman yan, pero hindi ka maka-function pag walang guidance ni pastor, parang ganyan, no? Parang talagang hindi ka na mapaparalyze ka na, parang ganyan, hindi ka maka-move or whatever. Kailangan mo talagang makat yung ungodly soul ties. Minsan naman, nabubuild siya, sige, pastor. Sige. Nabibuild siya through abuse, no, different kinds of abuse. Na lalo na pag sexual abuse. Kasi normally sa sexual abuse, nagkakaroon po ng exchanging of sexual fluid kahit hindi po ginugusto ng tao. Ayaw naman niya yun. Halimbawa, rape victim siya. Pero dahil nagkaroon po ng sexual contact or na-molest siya, we've had cases na na-molest po yung tao. For example, hindi naman po nagkaroon ng penetration, pero nagkaroon po ng oral sex. And syempre, nasa throat minsan, pag kinakast out namin yung spirit, dito po sa throat, ayaw lumabas. Kasi may na-involve po yung mouth niya at dito kumapit yung demon sa may leeg, sa may throat, hindi niya ma-expel yung sexual fluid, no? And halimbawa yung sexual contact happened, maliit pa siya. Pero kahit na ganun, talagang antagal bago lumabas. Kasi nga, antagal na ilang years na yung lumipas at nagka-trauma na siya. Kaya talagang the deeper the trauma minsan, ang hirap maputol ng soul tie. Pero ang maganda naman, pag naputol yung soul tie, talagang instantly, no? Meron tayong na-pray pastor, yung nag-rape po siya ng anak ng pastor. At ang nangyari po, nung naputol po yung soul tie, so 17 pa po siya na-rape. Nung 24 years old na po siya, nagpa-pray sa amin ni pastor, for all those years, hindi po siya makatulog dahil po dun sa trauma ng rape na-experience niya. But, nung naputol po yung soul tie po nila, instantly for the first time daw, nakatulog siya ng mahimbing for 8 hours. Kasi nga yung tulog niya, yung maliliit lang na tulog. Yan po. So ano pa yun yan, yung mga vows and promises din na natutunan natin based dun sa shinare ni Pastor Rina deliverance niya na nagkaroon ng kasulatan. So it could be kasulatan, nagkaroon kayo ng soul tie through in writing because nagkaroon kayo ng false covenant. Ang tawag nga nila doon is coven kasi it's actually witchcraft coven. Minsan naman through mga alahas, no, na especially ring because sign siya ng covenant. So may mga yung nakwento nga ni Pastor Ray na warlock binigyan ng engagement ring yung isang babae hoping na ma-abort yung calling ng babae to be a pastor. At itong warlock na to, binigyan siya ng ring, nag-offer ng marriage, ganyan. And then later on, na-expose na warlock pala siya. Ang ginawa po ng pastor ng babae is pinaalis niya po yung singsing doon sa babae at pinutol po niya yung soul tie. And instantly, naputol po yung attachment po ng babae doon sa lalaki. Hindi po siya makawala doon sa warlock nung una. Pero nung pinutol po instantly, nakawala na po siya. At ngayon po ay natuloy po siya sa pagpapastor po niya. So yan. So sige, sino pa po joining si Ate Mads Tanyola, Last Temptation of Christ. Meron din yung movie na yon. How about Curse and Soul Ties? Sige, Pastor, ikaw naman yung mga kinurse Kuya Darwin, you mean ba na can soul ties be formed through curses? Yung ba yung sabihin niyo, Kuya Darwin? Negative words? Kasi pag nagkaroon na ng sexual contact na hindi kasal, may curse na kagad yun, automatic na yun. Dadalo yun sa bloodline. Oo, possible yun. Kinakat din namin yung curse sa bloodline para kung anong pamumuhay, no? Ng forefathers. Kasi sabi rin yan sa Book of Ezra, yan yung pinakot ko madalas, pag nag-spiritual mapping, you may search the archives of your forefathers so that you will know how rebellious they are. Kumbaga, malalaman mo sa forefathers, sa history, na may ganun ng pamumuhay. Yes. Immorality. Pero sabi ng Intercessors for the Philippines, ang kadalasan sin ng forefathers ay idolatry and immorality.
Tama. Yan yun, no? Based in sa Based experience sa, natin. yan, oh. And then, ang base din sa mga naipag-pray namin na mga minsan ito, nagtanong nga ako kay Lord eh. Sabi ko, meron isang babaeng pinag-pray. Taga-Angono yata siya noon. Taga-Angono. Ang sabi niya, ang dami, lagi daw siya binubugbog nung Mhm. di pa niya asawa, kalibin. Lagi daw siyang binubugbog pero mahal niya daw yung tao. Mhm. No? Mahal niya daw, mahal pa rin niya yun. Oo. Tapos, nung ano ko, sinasabi ko kay Lord, Lord, bakit ganun? Masyado siyang bulag doon sa ginagawa ng lalaki. Binubugbog, pero mahal niya. Sabi ko, Mm. bakit? Yun Tapos yung doon, trauma bonding nga na sinasabi ngayon na may abuse pero parang bonded ka dun sa tao dahil through abuse, ganyan. So, ganun yung na-experience niyo, Pastor, no? Sige, continue niyo, Pastor. wala na sa Yung sa Angono, yung bina-abuse siya. Yan. Mhm. Re-recall ko ulit. Wala kasi ako kapag Mm. napuputol yung kwento. Tingnan. Kapag, ikaw na nga muna, naputol. Ayan, sige. So anyway, yan. So tuloy na natin. Ang answer ko dyan, Kuya Darwin, based sa sinabi mo, ang intindi ko dyan, yung mga relationships na na-attach through curses. For example, sinusumpa ko wala nang ibang magkakagusto sa'yo. Sinusumpa ko ako na yung huling magmamahal sa'yo. Marami po kaming cases na na-handle na ganyan, na nagka-soul tie through curse. So tama po yung question nyo, Kuya Darwin, na it's possible through cursing, yung mga vows, yung mga sinusumpa ko, yung mga ganyan, no, nagre-release sila ng ganon, wala na ikaw mahahanap na katulad ko, mga ganyan, no. Nagkakaroon po siya ng soul tie dun sa taong nag-release nun. So, we've had that before na ilang years, dekada nga bago naputol na yun lang pala yung gagawin. No? Minsan pag sobrang tagal, hindi ka move on sa tao, yung pala, through soul ties lang pala na kailangan putulin para matapos na yung suffering mo for a lot of years, di ba? Yung kay Kuya Darwin, nasabi, pag sinasabihan ng bakla, biglang ako confused. Totoo naman yun. Mhm. Pero ako, bata pa ako, sinasabihan ako ng ganyan eh. Bakla, no? Sinasabihan ako ng nanay ko. At ang dami Mhm. nagsasabi, bakla. Tapos, nung grade 2 nga ako, imbis na camouflage na backpack ang gamit ko, binilan ako ng shoulder bag na Hello Kitty na kulay red. Mhm. Sabi ko, sa isip ko, hindi ako hindi ako bakla. Kasi lalaki ako eh. Kaya ako, bumili ako ng grade 3 na ako. Ako na lang bumili ng bag ko. Camouflage. Oo, No? dineclare mo sa sarili mo, Oo. hindi ako, Nasa siguro din yon kung ano yung na-implant sa kanya ng magulang na identity niya, lalaki ka, babae ka. So pag na-implant sa kanila yung ganong kaisipan ng magulang, kaso lang, sa ibang magulang yan, dinidikta. Kagaya ng binidiktahan akong bakla, ganyan. Sinusuotan pa nga ng Parang ano. may pattern nga, brinake na natin before yun, Pastor Kasi di ba parang yung sa dati mong ka-church, tapos yung ganyan. May mga nag-curse. Pero hindi ako bakla. Oo So nga. tinatanggap kasi Oo. lalaki nga ako. Nasa Yan. sa'yo rin, di Nasa nasa iyo rin na kasi binigyan naman tayo ng paniniwalaan mo ba yun o hindi. True. Isa rin to, itong salt ice nito, very dangerous ito. Kaya nung kinikwento nga kanina, taga-Angono na ipag-pray ko, binubugbog. Pero sabi ko ulit, bakit ganun? Hindi siya, blinded siya talagang, mahal niya pa rin. Bakit? Tapos yun na, pinalala sa akin, kasi nga yung salt ice. Oo. So pinag-pray ko siya, makat yung soul tie doon sa lalaki. Kasi di naman niya asawa eh. Kalipin. Yes. So kinat ko in Jesus name. Tapos naputol. Talagang hindi sila, nahiwalay na sila, na hindi sila nagsama. Talagang hindi na naging sila. Tapos at the same time, nung makalaya na, yun, tuwa siya. No, salamat pa son. Aso lang, ang naging niya, naghanap lang siya ng uli na panibago at yun na naman Pinatapalan na naman ng iba. nagkaroon na naman siya ng ungodly soul tie sa ibang tao naman. Tapos yung isa naman na pinag-pray namin nung pandemic, no, sa kanyang condo, may ungodly soul ties kasi may kalibin na naman siya, meron siyang kalibin, no? Tapos sabi, gusto niya nang makawala daw doon. Sabi ko, pag-pray ka namin for deliverance, kakat natin yung soul ties. Pero
ayaw niya kasi fully dependent siya din dun sa lalaki, saka dun lalaki dun sa babae. Kasi yung babae medyo rich, may negosyante, eh. Nakatali siya. Tapos sabi ko, pinapupunta pa nga ako nun. Sabi ko, hindi nga pwede. Ano tayo? Ano tawag doon? Lockdown. Lockdown. Hindi pwede Yeah. lumabas. So, pag-pray kita online, tapos ikakat lang natin yung salt ties niya. Pero ang tanong, willing ka ba? Importante din yung willingness Yes. to be cut, no? Yes. Eh, ayaw niyo pa. Ang tagal namin nagbabattle. Hanggang sa, yon ilang araw din yon hanggang sa meron kang action na gagawin. Sabi ko, once nakinat natin yung salt ties, actionan mo. Mhm. Tapos natatakot daw siya, ganito, ganyan. Eh, maalis din yung takot na yan kapag kinat natin yung salt ties. Pero actionan mo. Mhm. Aalis ka na dyan sa lugar na yan, babalik ka na sa pamilya mo. Sabi kong gano'n. Ayun, nung makat yung salt ties, nawala yung takot, yun, nakawala siya doon sa lalaking at bumalik siya sa tunay niyang pamilya. Amen. Yan. So meron pang usual kami na encounter ni Pastor. Ito very common to. Pag mag-asawa, halimbawa, di mag-asawa na sila, lalapit sa amin ni Pastor Ray, magpapa-deliverance. Malalaman namin na nung sila'y dalagat binata pa lamang, nag-fornication sila. So ang nangyayari, based sa experience namin, kahit po ikinasal sila, itinama nila, no, nagpakasal sila, pero hindi pa nila napapa-deliverance, naka-cast out yung spirit of fornication at yung nabuo nilang ungodly soul ties, nagkakaroon siya ng repercussion pag mag-asawa na po. Halimbawa po, nagpo-pornography yung nagkakaroon ng gusto sa iba, mga ganyan. Iba't iba, samot-saring problema na ang nagiging root cause was hindi naputol yung ungodly soul ties nung sila'y dalagat binata pa lang. So ang ginagawa po namin ni Pastor Ray during deliverance is, though kinasal na sila, yung any ungodly soul ties formed before they got married, pinuputol po namin yun. And we declare that only godly soul ties will remain in the name of Jesus. Yan yung isa sa mga common din na nahahandle namin. Yung sinasabi ni Kuya Darwin, yung spirit of narcissism. So yung spirit of narcissism, Kuya Darwin, basically, sa psychology, narcissism or narcissistic personality disorder. Pero sa spiritual po, ito po yung spirit of witchcraft or warlock. So the same din, ang spirit of narcissism, nag-move siya sa manipulation, intimidation, and domination. And itong sinabi mo yung feeling na sinasaktan, ito naman yung masokista. Masochism. So normally, yung kinakast out namin spirit of masochism or yung gusto mong sinasaktan ka lagi. Gusto mo nasasaktan ka. And Ba't tayo pinag-pray niyan, may mga babae? ganon, oo. Normally din, dahil nga, for example, nakaranas sila ng physical abuse growing up, hinahanap ng katawan nila yung pain. Oh. So, yun po. Ibang rin naman yun. Sa sexual na, meron tayong pinag-pray, babaeng ganyan, Opo. na gusto niya, ginugulpi siya, Ay, opo. Ito yung nakakalungkot. Kasi kinakagat, kabataan boy, ko. sabi ko, Siguro early 20s lang to. Ang gandang ganda-ganda bata. babae mo. Sabi ko, So, nung dinideliverance na namin, ito very weird at saka kakaiba talaga yung kakaibang case sa lahat. Gusto niya yung intense pain pag may nangyayaring sexual Sinasampal. contact. O yung talagang matinding sampal, matinding suntok, o matinding kurot, nagpapasa siya, ganun. Tapos yun nga, so grabe nung minamapping namin, paano nakapasok tong ganitong demon na kailangan masaktan siya. And nalaman namin growing up, inamin po niya na witch po yung mami niya. And she grew up na merong physical abuse. And because of that, talagang hinahanap-hanap ng body niya. And to rebel, normally po pag may witchcraft, may rebellion. The way she would rebel to her mom is through these acts na very perverted sexual acts na that would cause her so much pain. Because it would remind her also na ito yung ganti ko. Gaganti ako through these men. Parang ganyan. Wow. So anyway, hello to Ate Tina the Heart. Si Ate Jean Uy is also with us. Yeah, wait lang na po. Mommy Lau, sino pa ba nag-join dito? Totoo po yun. Mommy Lau. Totoo po yun, Ate Christine. No, cutting soul ties tayo. Yes, tama. Topic. Yung ating topic is cutting soul ties. Pwede daw ba mag-stand in the gap sa member ng family na may soul ties? Hindi, Mr. Ricky? kailan individual yan. Yan. Mas okay. Pero minsan, pag talagang sinasabi nila hindi talaga, sinusubukan na lang din namin. Pwede ka ba na muna mag-stand in the gap? Ganyan. Parang intercession na muna. And parang niluluto muna namin sa intercession. Pero ang sinasabi ni Pastor Ray, mas okay
kung talagang yung person talaga ayawan niya. Kasi ano niya yun, soul niya yun. Personal spirit. decision niya yun. Oo, Parang kanya. ganun. Pero unfortunately, hindi lahat would be willing right away. Oo. So ang nangyayari minsan, ready ka ba? Mag-stand in the gap ka muna. Ipag-pray mo na natin. Dami Para namin ma-ready, pinagpe-pray na ganyan. ganyan, nagba-back out. Yan. Hello to Kuya Nino, Dominado, to Mommy Lau, no, binati ko Oo. siya. Tapos, yan si Nagba-back Ate out. Wendy Decano is also here. Disclaimer, hindi ko na-experience yung pagiging masochista. Yan, so imagine mo sa testimony ni Kuya Darwin, meron pa pala siyang hindi na-experience, di ba? So, praise Grabe. God na hindi mo na-experience yan, Kuya. Pinapalo-palo. Actually, more of yung masochista, yung recipient siya ng pain. Yung sadism naman, ikaw yung tagabigay ng pain. So, and whatever way, pareho yon perverted na mga sexual perversion. Di ba? Yung mga ganong mga preference. Kaya gulat na gulat kami nung sa kabataan na pinapray namin, ang bata pa nito, ganun Oo. I mean, like, Ang ganda-ganda ng bata eh. grabe paano siya trinay i-destroy ni Satan. But praise God, Nakalaya. nakalaya siya. Hallelujah. Woo! Diba? Thank you, Lord. So, kaya po tayo nandito. I think si Ate Tin just entered. But ito'y Ate Tin, ang reason kaya nandito, just to also, we will be closing in a while, is about the S-Line. Ito yung movie na lumalabas ngayon sa Netflix, a Korean thriller, kung saan lumalabas yung red line sa ulo para malaman kung sino yung mga nakasex, no? Or sexual soul ties. Maramihan ng So, time. viral na siya ngayon. Actually, doesn't take much. Halos lahat ng feed ngayon may ganyan. And yung buti naman yung mga Kristiyano is also speaking up and exposing that hindi lang to S-line, ito yung isang soul tie, no? So, yung mga people daw, they joke about seeing red lines over their exes, no? Kung gaano kadami yung nakasex, gano'n din karami yung ties. So, fiction ito, itong pelikula na ito, pero sa totoo, sa spiritual, totoo po ito. And, yan, so yan po. So, sinabi naman sa basahin natin sa Isaiah 1 verse 18, kasi nga red itong S-line. Sabi dito, though your sins are like scarlet, they shall be white as snow, di ba? Pero dito naman sa version na CSB, sabi, come, let us settle this, says the Lord. Though your sins are scarlet, di ba, pula siya, they will be white as snow. Though they are crimson red, they will be like wool. Kahit na gaano pa, kadumi, di ba? Kayang-kaya ni Lord palitan yung shame natin, yung sexual sins, yung mga soul ties. Kaya ni Lord ipalitan yun, i-transform, and i-cut by His blood. Lahat ng ito, kahit kaano pa kakapal yung S-line, yung mga soul ties, lahat yun, kaya yun maputol by the blood of Jesus. So kahit na nino-normalize ngayon itong S-line sa mundo, the word exposes it and Jesus has come to set us free. Diba? So Pastor, baka may gustong magpa-pray sa baka may mga nanonood ngayon na may mga soul ties. At baka gusto niyo po silang ipag-pray. Yan, kasi 9 o'clock na rin pala. Yeah. Meron lang po idagdag, no? Yes. Marami din kaming kaso na naipag-pray na nagkaroon ng soul ties sa demon, no? Mga sexual demons. Sexual demon. Meron kami, Incubus. meron kami naipag-pray, nagbunga pa nga ito, tuwing alas 3 ng madaling araw, nagkakaroon siya ng contact dito sa demon na ito. Kahit yun ay pag-pray namin sa correctional noon, na rape naman, nagkaroon siya ng covenant. Ni-rape din siya nung duwende naman. Yes. Pero hanggat hindi napuputol yung soul tie, pa rin siya, alipin noon. Kaya napakahalaga pag may ganyan, meron din nga kami na ipag-pray talaga, nararamdaman niya talaga, no? Na maabot hanggang dito daw, no? Pero sa biyaya ng Panginoon, nakalaya. Siyempre, kakat talaga yung soul ties yung spirit husband o incubus, succubus, spirit para makawala doon, no? Amen. Gaya ng naipag-pray namin sa correctional, na na-cast out yung spirit na yon, yung duwending yon, yung gumalaw sa kanya. Nawala yung, akala nila, baliw eh. Kaya din na sa mental, pero hindi naman daw baliw. Pero nung bago na naipag-pray yun, may inilabas siya mga batong maliliit. At yun ang naging covenant. Kaya nakatali siya doon sa duwending yun. Eh nung kinas out, nagsalita, bye-bye! Yan. Yes. Yan. Yeah. Anyway, sige. So ngayon po, baka po, yan. So baka po meron kayong naaalala na tao. And yes, si Asmodeus, no, any spirit actually
Ito si Asmodeus I think isa siya sa mga tinuro natin last week, no, Pastor? Iba-iba yung katuruan sa kanya, King of Demons, sexual demon din, and everything. But whatever it is, any kind of demon, pwede po magka-soul tie. But ang magandang news ngayong gabi, kayang-kaya lahat, kahit na sino pa yan. Greater is He, diba? Who is in us than He who is in the world, diba? And ngayon po, baka po may naaalala kayo, sabi nga ni Kuya Darwin dito na meron daw siyang hinahanap yung katawan niya before. Baka may nakaka-experience kayo niyan, yan, na nakakaranas ng parang hindi nyo ma-let go yung tao, no? Ilang years na, hindi pa rin kayo makamove on. I ask now the Holy Spirit to reveal it to you. Lord, reveal it dito sa mga nanonood ngayon, if there are any ungodly soul ties, relationships that are affecting them. Maybe there are married people here na nung sila'y dalagat binata pa ay nag-fornication sila, nag-premarital sex sila. And right now, their marriage is troubled. So Lord, right now, kung meron silang any kahit emotional soul tie dun sa mga tao or sexual soul tie, salamat Lord that tonight we can repent. Sinabi niyo, Lord, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sinabi niya sa 1 John 1:9. So tonight, salamat, Lord, that as we confess it to you, Lord, you are faithful, Lord, to forgive us. Kahit gaano pa kadaming S-lines yan o yung soul ties, Lord, thank you that tonight we can turn away from any sin, especially that soul tie na nag-create ng sin na yon. And Lord, we ask, Lord, that you forgive us and cleanse us tonight in the name of Jesus. Hallelujah. So Lord, right now, sabihin niyo po, Lord, I renounce itong spirito ng soul tie behind these people in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, remind them kung sino itong mga kailangan nilang soul ties na putulin in the name of Jesus. Hallelujah. So, Pastor, baka gusto niyo pong putulin yung soul tie. Bago ko ipag-pray na ikat yung soul tie, ang godly soul tie. Pwede rin kasi yan sa pornography. Ako kasi nag-aalipin ako niyan. Bisa napansin ko, ba't paulit-ulit minsan nagagawa ko na naman. Kasi yung pala, yung bawat pangalan nung Playboy Magazine. So, ikakat mo yun, yung soul ties behind Playboy Magazine. O yung iba mga napanood, no, yung mga pangalan na yun, iniisa-isa para makat yung soul tie na yun. Kasi hanggat hindi, alipin ka pa rin. Right now, in the name of Jesus, Lord, sino man po ang bawat isa dito na meron ungodly soul ties, I burn you now, the fire of God in Jesus' name. Amen. At yung mga espiritu na nakakabit sa kanila na babae man o lalaki na nakakabit sa kanilang katawan, bumalik sa kanilang mga katawan, inuutos ko ito sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, na lahat ng naging katalik nila, yung mga espiritu na nakakabit sa kanilang katawan, espiritu na naging partner nila, bumalik sa kanilang mga katawan. At yung espiritu niya na nasa kanila, bumalik sa kanyang katawan in Jesus' name. At pinuputol ko yung ungodly soul ties by the blood of Jesus. Amen. Never again, Lord, magkakaroon sila ng mga ganitong ugnayan pa. Yes. And I command you now, spirit of ungodly soul ties, out you go. Release the belly, release the chest, release the throat, come out to the mouth. Amen. Go to the foot of Jesus now to be judged. Inulit ko sa pangalan ni Jesus, all ungodly soul ties, ungodly soul ties sa boyfriend, sa mga naging ex, sa pornography, soul ties sa hayop, bestiality, Lord, I command you now, spirit ng soul ties, release the belly, release the chest, release the throat, come out of the mouth. Go in Jesus' name. At kung may spirito ng incubus spirit, yung kapre, duwende, yung mga pumapatol na demon sa tao, I burn you now with the burning silver of the Lord. And I command you now to go. Spirito ng godly soul ties, out you go. Go to the foot of Jesus now to be judged. Release the belly, release the chest, release the throat, come out of the mouth. Go in Jesus' name. Salamat, Lord, for your freedom and deliverance upon your people. Yes, Lord, Jesus.
Itong mga nasa utak na nakarecord minsan ng mga malalaswa. I take captives every thought and will be obedient to the Lord Jesus Christ. I speak renewing of mind of Amen. Christ in Jesus' Yes, name. I speak healing right now and deliverance sa utak na ito in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lahat ng negative thoughts, lustful thoughts, lust of the eye, lust of the flesh, I command you now to go. Go to the foot of Jesus now to be judged. In Amen. Jesus' name. Amen. Amen. And I'm also reminded ngayon, maaari nung bata pa lang kayo ay dinakaw po yung innocence nyo, yung purity nyo through rape, molestation, any sexual act na wala po na hindi po kayo, wala kayong kalaban-laban. But as Pastor Ray cut the soul ties with that person tonight, Yes. and pinabalik niya kung ano man yung ninakaw sa inyo, I declare sa inyo wholeness ngayon. Yes, Lord. Wholeness in spirit, soul, and body. Yung pakiramdam na parang laging may kulang, parang may wala, parang kayong may hinahanap. Dahil po may kinuha yung kaaway sa inyo nung kayo bata pa lamang. Ngayon po ay binabalik na yun ni Lord. So you can enjoy your life and life to the full. In the name of Jesus. Hallelujah. I declare wholeness tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. So palakpakan naman natin si Jesus. Yan, thank you, Lord. That only by your blood na pwede po namin ulit, pwede pong ma-redeem ulit yung body namin, yung spirit, soul, and body namin in the name of Jesus. Hallelujah. So yeah, so thank you so much for joining. Kuya John, Calvin, Barella is also with us. Ate Max Linatok, Dale Villajuan, my schoolmate. Hi, Dale. Kuya, ayan. So yan lang. Pastor John Calvin, hello. Yes, salamat po and sana po may natutunan po tayo sa isa't isa sa ating sharing. Thank you sa mga nagtanong. We appreciate that, yung mga nagtatanong. Kasi kahit kami rin, napapatanong din kami kay Lord. Oo nga pala Lord, paano nga pala yun? Kasi minsan in the motion na lang kami na nagde-deliverance, nagkakat ng soul ties, but it's good that we ask these questions, no? Para po matuto din tayo sa isa't isa. Maraming salamat po. And God bless you all. I pray na lahat po tayo, putol na yung soul ties by the blood of Jesus. Even S-line na sinasabi dun sa pelikula ngayon, we rebuke that, pinuputol natin. And we declare, Lord, you will restore, we will, Lord, replace yung shame namin, Lord, with your joy, no? Salamat po, Lord. We love you, Lord. Hello, Ate Marie Espinas. Ate Marie. Yan, in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Thank you. Bye.